Kung si Kevin, mga kabatas natin, may mga rinaise na magagandang punto dito sa ginagawa ni Attorney Fortune. Bakit si Attorney Fortune, mga kabatas natin, ay... Ito daw yung isang kabobo niya na follower, may ni-raise daw na question na sinang-ayunan naman nito ni Attorney Libayan. Okay? Tingnan nyo kung ano yung question ha. Ipapakita ko sa inyo kung bakit mali. Dismayado daw, naiinis, natatawa kayo po, sabi niya. So of course, nagsusolicit na naman siya ng attention from the people in relation to this. Tandaan niyo, mga kabatas natin, hindi po si Raymond Fortune o si Attorney Fortune ang party dito, ano ho. In other words, nakisawsaw lang naman talaga siya, nagkaroon pa siya ng seat sa Senate. Nakisawsaw lang naman daw siya. Nakalimutan niya na si Attorney Fortune, hindi rin niya sinabi yun. Kasi nga, hindi niya pinataudi. Dumaldal na naman si Attorney Libayan nang hindi nagre-research. Si Attorney Fortune, isa siya sa mga leader ng mga siklista, ang organisasyon ng mga siklista. Hindi alam ni Attorney Libayan yun. Ang feeling ni Attorney Libayan, nakisawsaw lang si Attorney Fortune. Dito mo malalaman na itong Attorney Libayan na ito ay hindi talaga nagre-research. Si Attorney Fortune ay may mga organisasyon na sa karamihan ng organisasyon na magkakasama doon, siya ang isa sa mga leader. Kaya siya ang nakikipaglaban tungkol sa advokasya ng mga siklista. Nagets mo na, Attorney Libayan, o hindi mo alam? Nagtanga-tangahan ka na naman? Kulang ka na naman sa research? Hindi siya nakikisawsaw. Siya ang nagsasalita para sa mga siklista, sa mga organisasyon ng mga siklista. Tapos, mga kabatas natin, ang hindi ko rin gusto dito, parang may hindi yata tama siyang sinasabi na yung mga kabatas natin mismo ang nag-debunk sa kanya. O mga kabatas daw niya ang nag-debunk, yung mga kabobo niya. Hindi na po ako, ano po. Ito yung sinabi dito ni Kevin. Ito pala ang habol talaga. Exposure at prolonged media mileage. Kahit na hindi naman kailangan dalhin sa Senado, dinala pa rin. Sabi niya, kawawa naman yung cyclist na gusto na ng katahimikan. Pinilit pa rin paingayin yung isyong ayaw na nilang palakihin. Kasi nga, mga kabatas natin, pinag-aaway talaga sila. Pati si Senator Bato, kitang-kita mo, gusto silang pag-awayin. Yan ang conclusion nila, pati nung kabobo niyang follower. Ano? Pinag-aaway lang daw yung siklista at saka si Gonzales. I will try my best to explain this in a very, very, very kabobo way. Ibig sabihin niyo maiintindihan ng mga kabobo. Hindi po dinila si Gonzales doon at yung siklista para pag-awayin. Dinala po sila doon para malaman kung anong batas ang gagawin nila para maproteksyonan ang mga siklista. Number 1. Pangalawa, kung anong batas ang i-amend nila pagdating sa pagbitbit ng barel. Kung maaalala ninyo, di ba nandyan nga si General Lucas, ang Firearms and Explosive Office ng PNP? Ano sinabi niya? May I request to all our senators, can you please amend the law na hindi lang convicted criminal ang pwedeng tanggihan ng LTAP o di kaya ng PTC? Ano sinabi? Pwede po ba dismissed lang maging basihan namin para hindi sila bigyan ng LTAP at saka ng PTC? Ano? Ano kanya? Kasi dahil sa pagdinig na yan, nalaman natin na aantayin pa pala natin na maging convicted ang isang tao para hindi sila mabigyan ng barel. Ulitin natin, hindi alam ng iba yan. So kahit 10 ang kaso mo, 10
Ang kaso mo na nanutok ka. Kaso pa lang, kaso. O, tanungin kita, Atty. Libayan. Alam mo kung gaano katagal ang kaso sa Pilipinas? Kung gaano tinatagal niyan? Minsan 10 years. Matagal. So kahit sobrang dami mo ng kaso, ano yung kaso mo na yun? Yung katulad ng kaso ni Gonzales, ang dami niyang kaso eh. Kaya lang ang problema, yung iba na-dismiss, yung iba dinidinig pa. So, walang basihan. Ngayon, ang FEO, Firearms Explosive ng PNP, para i-reject yung LTAP niya. Kasi nga, bakit? Nakasulat doon sa PNP police clearance, wala siyang criminal record. In other words, nakalusot si Gonzales kumuha ng LTAP dahil hindi pa siya convicted. Naintindihan? Kaya nga sabi ni General Lucas, Sir, to our senators, can you please amend the law para kahit na-dismiss lang sila sa serbisyo o di kaya na-dismiss lang sila sa opisina ng kanilang mga public official, na-dismiss lang even if wala pa silang criminal record o hindi pa sila convicted pala, hindi criminal record, convicted, hindi na namin sila bibigyan ng LTAP at ng PTC. Kaya nga sinabi ni General Lucas yun, can you please amend the law? That's the purpose of that freaking hearing. It is not para pag-awayin yung dalawa. Hindi mo alam kasi hindi mo nga pinanood ng buo. Yan ang problema sa iyo, Atty. Libayan. Comment ka ng comment nang hindi mo pinanunood ang konteksto. Alam mo ba, before that hearing, meron pang hearing na ginanap sa Kamara? May hearing pa na ginanap ang ilang mga senators para maggagawa sila ng bagong, bagong batas para sa mga siklista to protect. Kasi ang hirap sa'yo, wala kang alam eh. Hindi ka marunong research eh. Hirap na hirap ang mga siklista natin dahil sila ang laging inaapi sa kalsada. Binigyan na nga sila ng bike lane, binabangga naman sila ng mga motor. Hindi mo rin alam yun. Kasi nga nandiyan ka lang sa lungga mo. Kaya nga, alam nyo kung sino ang tuwan-tuwa sa hearing na to? Alam nyo kung sino? Yung mga siklista. Tuwan-tuwa sila. They were given a chance to talk to the senators. This is what we need. Ito, pinagsasabi nila, ito ang kailangan namin. Ito kailangan namin. Ito kailangan namin. Makinig naman kayo sa amin. Alam mo, ang nadinig lang kasi itong abogado na to, itong ewan kong pulpul na abogado na to, ang nadinig lang niya kung ano yung binalita sa media. Ganyan kasi yan eh. Hindi yan nakikinig ng buong hearing. Nanonood lang siya sa media. Tamad ho ito eh. Atty. Libayan, pakinggan mo naman yung buong hearing ng media na makita mo yung mga taong, nandun nga pati yung kaibigan ko. Hindi pala kaibigan, kakilala ko lang. Na namumuno sa mga e-scooter. Yung pinagbilhan ko nung Dualtron, yung mini motors, nandun nga siya. Nagsalita din siya. Kasi, eto hindi mo rin alam siguro. Ewan ko, may alam ka ba? Ito na Libayan, may alam ka ba talaga? Tanungin kita, ano ang legal na e-scooter sa karsada? Kung alam mo talaga, sige, mag-google ka rin. Hindi mo rin alam. Diba? Beyond 50 km per hour, dapat nirerehistro na. Kaya nga, dapat 50 lang. Pwede pang i-consider. Basta actually, pumasok niya si Pia Cayetano. In-explain niya, alam mo ba, sa ibang bansa, dapat 25 lang or 30 lang? Kasi alam nyo ba sa Singapore, ewan ko ito sabi sa amin kaya yung mga second hand na umaabot ng 50 kilometers, 40 kilometers per hour na mga scooter, binabato sa Pilipinas. Kasi tayo walang ganun. Wala tayong limit. Pwedeng lumagpas, pero kailangan mo na i-rehistro. Sa ibang bansa, merong certain limit lang ang e-scooter. Kasi nga, we do not have enough laws para kasi
sinasabi nila, pwede ang e-scooter sa bike lane. Anak ng weteng, yung e-scooter mo tumatakbo ng 70. O hindi pag tinamaan yung bike, lipad din yung bike. Tama, mali. Hindi nga nyo alam eh. Kaya nga ini-explain sa mga senators, hindi porket e-scooter, mahinang nilalang na yan. Dahil marami nga yung e-scooter, lalo na yung mga bigating, mga mamahaling scooter, ang takbo niyan, minsan daig pa nila ang mga motor. So, ibig bang sabihin yan, papayagan na natin sila sa bike lane. Yan ngayon ang sinasabi ng ilang mga siklista, pati e-scooter na tumatakbo ng ganito kabilis, dapat hindi pinapayagan. Kasi nakakalusot sila, mukhang maliit, di ba? Mukhang maliit, pero pag lumipad, dinaig pa motor. Sa SG, 25 kilometers, yun na nga wala tayong ganyang batas. Kaya nga din, hindi nyo napansin, nagbagsakan dito yung mga scooter na ang bibilis. Kaya yan ang pinag-uusapan during that session, that hearing. Hindi para pag-awayin yung dalawa. Tapos, hindi niya rin narinig kasi sinabi ni Bato eh. Sabi ni Bato, dyan, tapos na kayo ha. Hindi natin to pinag-uusapan para pag-awayin pa kayo, nag-move on na kayo. Sa katunayan, sinabi pa nga ni Robin Padilla, Mr. Gonzales, wag ka na magsalita, baka madagdagan pa yung problema mo. Sinabi niya yun ha. Bakit? Si Gonzales nagpapalusot pa. So sinabi ni Robin, wag ka na magsalita. Kasi baka madagdagan lang yung problema mo. Diba? Yun ang sinabi niya. So panay sorry si Gonzales. Sorry naman. Pero in reality, ang daming nasolusyonan during that hearing.